Panoorin natin ito kasi napaka-importante na etong issue na ito. Dito mo makikita talaga na si Sandro Marcos ang Speaker of the House sa kasalukuyan. At maybe, nung panahon din ni Romualdez. Kung maalala ninyo, siya pa nga yung unang-unang pumirma doon sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. It's a signal to all the congressmen na pag kayo hindi pumirma dito, yari kayo sa administrasyon. Ito, kino-confirm ngayon ni Erice. Ito si Erice, tatakdilawan talaga to. Dugo nito, dilaw na dilaw. Pero nilaglag niya po mismo si Sandro Marcos ang kumausap sa kanya para patigilin siya. Emosyonal na humarap si Caloocan Representative Egay Erice sa GMA Integrated News kaugnay sa pagkaalis niya bilang Senior Deputy Minority Leader. Alegasyon ni Erice, si House Majority Leader Sandro Marcos ang nasa likod nito dahil sa umunoy kanyang pambabatikos sa gobyerno. Grabe, no? Nakatutok si Darlene Kai. Emotional. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos ko magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, Grabe, no? Ito ay minority, ibig sabihin, dapat independent to ito. Yung kanilang minority leader, nung habang nagsasalita, para bagang pinatigil na. Tapos, sinundo, dinala doon sa opisina, kung nasan doon si Sandro. Ang lupit. nandun si Speaker Boji, di nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, ano niya, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Yung malalim mag-isip, tulong yun. Itinanggi ni Libana na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay Grabe, no? Ang lupit nun, ano? distinguished colleague Arisi that I think you see this coming. Ibig sabihin, tinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig kong sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenary. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Tanginang palusot yan. Parang tanga lang, ano? Hindi niya na alam kung paano niya papalusutan yung usapin, no? Hindi, kasi nagpapalusot siya na hindi na daw magampanan nung tao, si Erice, yung kanyang trabaho bilang alter ego ng kanya na leadership niya. Anong klaseng palusot yan?
Malag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihing tila sunod-sunuran lang kayo? Totoo naman. Yun nga Makabayan Black na pasunod nyo. Yun, mga kupal na yun. Hindi totoo naman mga kupal na yung mga Makabayan Black. Pero napapasunod nyo. Sa halagang? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magkano bigayan nyo dyan. Pero napapasunod nyo nga Yan pa kayang minority? Pare-pareho nyo lang din yan Wala rin namang prinsipyo yung mga yan Alam mo, sabi nga nila, dyan sa Kamara, pera-pera lang dyan. Kung nakanino yung proyekto, nakanino yung project, doon, sunod-sunuran niya. Mga tae ang mga yan Walang kwenta yung mga yan. Sa totoo lang. The number one, masasabi nating organized syndicate pagdating sa pera. Pagnanakaw sa gobyerno. Yan. Kita nyo nga, di ba? Yung akusasyon ng mga dating security aid. Ultimong si Zaldico. Ito nga mismo si BP Sara Duterte na nagsabi, di ba, sa kanyang interview, di ba? At paulit-ulit din naman niya sinasabi ito. Nung DepEd siya, pinakikialaman. May mga proyekto na gustong ipasok itong mga congressman, keso gusto nila sa kanila mapunta yung project, dito mailagay. Bakit? Kasi may mga kontraktor silang kaibigan. Kung hindi ka kaibigan, kamag-anak. So ito talaga ang number one kaya kalokohan yung sinasabi mo, Garin. Ano kami? Eto, mismo si Erice na nagsabi, katarantaduhan Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po posible. Tagal-tagal niya ng congressman. Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na Ayan. So, ayan, malinaw na malinaw. Hindi po talaga independent. Hindi po independent ang Kamara and the entire, not even the minority, yung nasa opposition kuno. Diba? Ito nga nagsasalita na sabi nga niya, matigas daw ang kanyang ulo. Ewan ko kung ito ay pautot lang niya para umangat yung kanyang tawag mo dito, kanyang political career, di ba? Kasi malay mo, gusto maging senador nito, hindi natin alam. Pero gayon pa man, ito, binubuking niya na. Tinanggal ako dahil nanindigan ako, yung mga ganyan, di ba? Tingnan natin kung saan mapupunta to. Kasi, hindi naman natin pwedeng sabihin na, sinasabi mo, may pangarap lang pala. Kaya kung ano sinasabi, hindi. There is a fact. Ano yung fact na yun? Na he was removed. Di ba? Doon sa kanyang posisyon sa minority. It's a fact. Hindi mo pwedeng i-delete yun. For whatever reasons na siya ay natanggal. Ang katotohanan, tanggal siya. At ang katotohanan, tinanggal siya. Sino nang tanggal sa kanya? Siyempre, ang magiging dyan, yung minority. Bakit siya tinanggal? Di ba? Simple lang. Impluwensya. Impluwensya ng nasa taas. Imposible naman siya tanggalin. Malay mo, may budget yung sino man yung in charge. Binadgetan. Eto. Alam mo naman dyan, di ba? Budgetan lang dyan Sabi nga nila, di ba? Ang tindi nga ng dito na kesyo daw sabi. Bawat attend pa lang ng Quadcom, 2 million na. Pag nagtanong ka pa ng pabalang kay BP Sara Duterte, mas malaki pa. No wonder kaya ang bida-bida ng mga Ang tanong, nadala kaya nung isang congressman sa
kabilang buhay yung kinita niya. Kaya ako, nagtatanong lang ako Concern lang ako. Kasi alam mo, sa totoo lang, that is so sad. That is so sad. In this life, dapat sakto lang ang buhay mo. Sakto lang. Huwag kang maghahangad ng madami. Kasi kakapahamak mo yan. Gagawa ka ng mga bagay na eventually kakapahamak mo. 'Di ba? Kaya wag na wag kang mag-aatim pa na magkaroon pa ng mas malaki. Maging ka happy. Kasi again, one, your reputation is at stake. Baka mamaya masira lang reputasyon mo dahil lang sa pera. Pangalawa, hindi mo naman mabibitbit yan sa kabilang buhay mo. Sa impyerno ka man o sa langit. The only thing that you would bring to the next life is the deeds that you did. Mo. Anti-Claire Castro. Anti-Claire Castro. Panis ka dun sa English na yun. Diba? Yung totoo naman yung ginawa mo. Kasi remember, even we are saved by grace, there's still a reward in heaven. Ibig sabihin, whatever you do here on earth, diba? You would be rewarded. And if you would really study theology, even in hell, hindi pantay-pantay ang parusa. Makikita mo doon yung mga talagang umabuso sa tao, hindi sumunod sa Panginoon. Hindi lamang po impyerno, mas matindi pang parusa. Kasi nga, everything that you do would have a consequence. Sabi nga, we are free to do anything, but we are not free from its consequence. Malinaw na malinaw yun. Kaya kayong mga congressman, makinig kayo. Marami na sa inyo malapit na. Yung kanang paa ninyo nakalibing na Hindi kasi may edad na, may sakit na. Isipin nyo na lang na lahat ng gagawin ninyo, pagbabayaran ninyo in the future. Sabi nga, if we cannot receive justice here on earth, you shall receive it in heaven. Don't you worry. So, if you did good, palakpakan ka. If you did bad, good luck sa'yo. Gago! Hindi, totoo yan Hindi ako nagbibiro. Baka sabihin ninyo nagbibiro ako. Ito, magandang usapin ito. Pagdating po dito sa issue ng gera sa Middle East. Naku po, ang lupit po nito. Another thing is remittances. Nagkakagulo ang golf. Marami tayong... Golf, hindi country club yan. Golf na yan. Ito. Dito natin simulan yung simula talaga. Yan. Hoy, DZAR, yan ang the best radio station. Panalo yan. Lalong-lalo na yung mga host dyan, si MJ at saka si Admar, panalo yan. Mas lamang lang ako ng bahagya. Meron pa akong Sa ligo. napanood kanina na isang interview din sa na analyst at sinasabi na parang naniniwala din ata daw ang Iran na hindi talaga sila mananalo dito sa laban na ito, lalo na nabanggit na rin ng ibang mga bansa na yung mga yung nadamay na nagkaroon ng drone attack, nabagsakan ng mga missiles din ng Iran, na hindi sila papayag, na hindi sila maghihiganti, at alam nila na alam daw ng Iran na hindi talaga sila mananalo dito sa sigalot na to, sa tension na ito. Pero parang meron daw silang paniniwala na alam namin hindi kami mananalo, pero make sure namin na hihilahin din namin kayo pababa. Yun yung yun yung narinig ko kanina sa mga analyst din po. Sinong analyst yan? Hindi ba si Heydarian yan? Buti hindi pinangalanan ni Admar kung sino yung analyst na yun. Kasi ang dami ng analyst ngayon Mas dinagdagan mo pa ng mga tangang tanso. Alam mo, ito Ako mahilig ako sa stand-up comedy. Sa totoo lang. Kasi ilang beses tumagal din tayo sa stand-up comedy dahil bar. Dahil nanonood tayo doon, tsaka may performance ang ating grupong Mocha Girls doon. Pero ito, malupit. Mas komedyante pa ang mga tanso.
pagdating sa analyzation. Natatawa ako sa analyzation nila, pang-tanga talaga. Kasi mga bobo, binigyan mo pa ng ng mikropono tsaka ng camera tapos nag-vlog. Grabe, pang-tanga talaga po. Sobrang pang-tanga yung kanilang analyzation po. Sorry ha, pero totoo talaga eh. I hate to say it kasi tila pag sinabi mong tanga ang isang tao para mo sinasabing magaling ka. Eh ayoko yun. Ayoko sabihin na magaling ako. Pero tanga lang talaga kasi. Alam mo, ako hindi ko sasabihin matalino ko, normal lang yung isip ko. Katulad ninyo, pare-pare tayo ng eksaktong, yung logical lang. Saktong lang, logical. Tayo mga pare-pareho. Sila, extreme yung katangahan. Pag nag-analyze, grabe. Lalo na yung mga nagtitiktok. Putang ina, please, ilayo nyo yung cellphone sa inyo. Ilayo nyo yung cellphone. Ikakapahamak nyo yan. Isipin nyo, mapapanood na mga anak nyo. Ba't ang tanga ng tatay ko? Ba't ganito yung logic ng tatay ko? Unless, tanga na rin yung mga anak nyo. Hindi na rin nare-realize nila yung tatay nila, ang tanga-tanga. Sorry Yung, parang sa side siya ng sa Iran. Amerika. Hindi sa side naman ng parang sa side siya ng Iran, binabasa niya na kumbaga alam daw ng Iran na hindi siya mananalo lalo na kung magkampi-kampi ito sa mga pangyayari ngayon, pero i-make sure nila na kung babagsak man sila, magagapi man sila, i-make sure nila na talagang meron ding mababagsak doon sa kanilang mga kalaban na prof, no? And yung lawak ng epekto nito, Middle East, meron tayong at least 2 million na mga Pilipino po. 2 to 4 million. 2 to 4 million na mga Pilipino po doon registered or mga na lista or tsaka hindi pa na-rehistro. Kumbaga ang epekto po nito direkta sa ating bansa na meron na tayong problema sa issue ng korupsyon, namomroblema na tayo kahit wala pa siguro yung gera sa Ukraine, medyo problema na rin natin yung sa ekonomiya, may politika din na problema tayo, meron din tayong problema sa kapitbahay lang din na natin, and parang po pangatlo or basta nasa top 5 ang Middle East na remittances natin. Alam natin yung epekto niyan. Ano ang nakikita mo? Ito yung bagamat sinasabi po ng ating gobyerno na hindi, malayo lang yung natin, siguro yung sa langis lang natin. Pero sa nakikita nyo po, maliban sa langis, given na yan, pati na rin yung sa mga imported na mga inaangkat natin, ano pa ang nakikita nyo pong posibleng indirectly na epekto nito sa atin pong bansa, Prof? Una, tungkol muna doon sa sinasabi mo na ang tawag nito, hindi mananalo ang Iran. One thing that you have to remember, walang mananalo sa kanila sa Gulf states, even Israel. It's not a win. It's a destruction of all countries in the Gulf kapag sumabog yan at nagtira-tirahan sila. So it's not really necessarily because Iran knows that it will not win. Actually, Iran is confident that it can win. Yun nga ang doon Yun nga ang problema doon because they even are confident na kaya nila. Pero ang tanong kasi dyan, kapag nagtirahan na lahat yan, ang Gulf state, andyan ang US, andyan ang Israel, titirahan na sila with all the militias na backing Iran and fighting for Iran, sasabog ang buong Middle East mo, which is the thing that we don't want because maybe it would be a prelude to a third world war because madadrag nga dyan ang major powers mo, the likes of Russia and others. Turkey is there as a major power as well. So it's not a simple thing of Iran winning and Iran losing. It's not Iran per se. It's a wider Middle East conflict na mangyayari. So that is much more the analysis that I can give. I don't agree with this kind of analysis na you analyze one country only as against the rest. No, it's not. It's not like that. On the other hand, yung sinasabi mo naman, since andyan na si Congressman Suntay, when you talk about real danger sa Pilipinas, ipinag-uusapan ito ngayon. Kasi first and foremost, you have EDCA sites. Ito nga sinasabi natin. Ang EDCA sites is, if you put the Philippines in the context of Bahrain, Qatar, and all of this, ito yun. Kaya nga sinasabi natin, we have to do away with military bases na hindi atin. Because it is a magnet
for retaliation, if in any case there is a war and you have an alliance with the United States at ang United States ang nag-start ng war. So kaya yan isang malaking usapin na dapat pag-usapan ng mga Pilipino at maintindihan at magkaroon ng lesson sa nangyayari sa Middle East right now, and even other events in history na makikita mo ang sitwasyon ng Pilipinas. Kumbaga may foresight ka kung ano mangyayari sa sitwasyon ng Pilipinas. So that is one indirect or a lesson that probably can be drawn sa nangyayari ngayon sa Gulf. On the other hand, when you talk about real danger sa Pilipinas, immediate and direct from that conflict in the Gulf, the war in the Gulf right now. First is energy. Yes, oil. Kapag tumaas ang prices ng oil sa international market, tataas sa atin, import dependent tayo. Lahat ng bilihin tataas, kuryente tataas, ang pamasahe tataas, and it impacts the lives of Filipinos. Ang tanong, kakayanin ba ng gobyerno ni BBM since ang utang natin 17.5 trillion na, walang pera ang gobyerno, may corruption ka, ang daming problema, and it will cause inflation. And then buying of oil, it has an impact on the dollar, on the peso. Magkakaroon ka ng pressure on the peso kasi for the same amount of oil na i-import mo, dahil mataas ang presyo sa international market, you need more peso because you need to convert the peso into dollar. So there is a pressure on the peso. That is another effect. Shipping. Maritime tayo eh. So sometimes ang shipping is part of our quote-unquote activity and economic activity, so that will be impacted kasi ngayon sarado ang ilang ilang shipping lanes na napapasok doon sa Middle East. That's one. Another one is the business sector. Nagpa-fly. Mahirap ngayon, ang daming areas sa Middle East na walang no-flight zone, especially because may war ka. So that is a cost to business. Investment. Ngayon nakikita nila na, like for example, countries in the Gulf na may mga military bases and military assets, frontline states yan ng United States, especially in the context of war. Ngayon nakikita nila may EDCA sites. Oh my God. So if this is the case, probably I should not invest in the Philippines because maybe something happened and ang kawawa naman ng investment ko kung naging nagkataon. So that's another perception. Because one thing that you have to remember, perception is very important, especially when you talk about business. And another thing is remittances. Grabe yun ha. Malupit yun ha. Yung discussion na yun. Totoo yun. Hirap na nga yung businesses ngayon na mag-travel, mag-import dahil nga dun sa airspace na tinatawag, mas mahal. Okay? Kaya nga yung mga krudo magmamahal dahil bago madala dito, mahal na yung pamasahe o yung hindi pamasahe ang tawag doon, yung importing. 'Di ba? Magmamahal na. So napakarami ng mahal plus ito pang lintik na EDCA sites sa atin. Tama eh. Even if i-deny nila, the EDCA sites are not the same with US bases. Yes, they're not the same. They have different names. US bases, iba ang pangalan. EDCA sites, iba rin ang pangalan. Pero almost the same ang function. As a matter of fact, nakatenga yan dyan. May mga gamit dyan ng Amerikano. So, perception-wise, sa mga negosyante, iiwas sila dyan. Kasi nakikita nila yung nangyari sa Middle East. Baka bombahin lang din. Remember, yung mga nabobomba sa Middle East, hindi lang naman bases eh. Pati hotels. So, businesses. So, matatakot talaga yung mga negosyante na taga-ibang bansa na dito na lang invest sa bansa natin. Doon na lang sila sa tingin nila, perception again, walang mangyayaring kaguluhan. Kaya perception is everything, especially in business. Nagkakagulo ang Gulf. Marami tayong mga kababayan doon. So ang isa sa pinaka direct impact sa ekonomiya ng Pilipinas is what you call remittances ng OFW. And one thing that you have to remember, when you talk about GDP, 9%, more or less 9% of GDP is based on remittances ng ating mga Pilipino. The Gulf is isa sa mga areas sa buong mundo na malaki ang bultahe ng OFW na nagkakaroon tayo ng remittances. And remittances is a macroeconomic stability factor ng Pilipinas. Kapag yan na-cripple, pag tumagal ang war sa Middle East or nag-escalate ang war sa Middle East at tumagal, problemang malaki yan ng Pilipinas.
Kasi malaking kawalan yan. On the other hand, vulnerability ng OFW, yung buhay nila, yung kanilang, kung i-repatriate mo sila o hindi, and then kapag nasa Pilipinas sila, na-repatriate, anong trabaho ang ibibigay mo dyan? That's still a problem of government and it's economic still. Then, financial stability nga dahil sa pressure on the peso. These are the direct effect, impact on the economy. And look at the economy of the Philippines. Naghihikaos na po tayo. Naghihikaos ang ekonomiya ng Pilipinas. Plus this one, na bago, ngayon lang. Then, ang tanong sa gobyerno ni BBM, ano ang gagawin mo at ano ang mitigating plan mo to make it sure Alam mo kung anong gagawin niya? Ayun, mag-i-inaugurate ng footbridge. Gago! Utangin na talaga, oo. na hindi siya mabigat para sa mga Pilipino. Kasi mabigat yan sa mga Pilipino eh. So yun yung matatawag mong direct impact and effect sa atin, sa bansa natin. However, yung indirect impact dyan is the perception that the Philippines is also a frontline state of the United States, especially under BBM. And you are part of what you call security and military network or architecture of the United States in the world. Kasi we're in the Indo-Pacific, but if you look at the security and military network of the United States, the Philippines is one of them. Because you have the EDCA sites. Na ngayon, sinasabi ng ng National Security Council at ng AFP na hindi daw military bases ng US. Come on, give me a break. Sino bang nagbubulahan dito? Hindi po bobo ang mga Pilipino. Yun. At lalo naman ako, hindi ako bobo para hindi ko maintindihan. Yung mga political analyst ang bobo. Gago! Yung mga analyst, alam nyo na ibig ko sabihin ng analyst, ha? Gago!